May isang babae na nagngangalang Blair, isa siya sa pinakamasamang klase ng boss na pwedeng magkaroon ang isang tao. At malamang naranasan na ito ng karamihan kahit isang beses sa buhay nila, siya ay makasarili at dominante. At umaasta na parang umiikot ang buong mundo sa kanya. Si Gina naman, tinatanggap ang palaging pagiging masama ni Blair, nananatiling tahimik, pero sa loob ay sawa na siya sa boss niya. Sila, kasama ang iba pang katrabaho, ay nagtatrabaho sa isang insurance company. Habang umaabot sa rurok ang balita tungkol sa apokalipse, binabaliwala lang ito ni Blair bilang pananakot, pero naniniwala siya na magiging maganda ito para sa negosyo. Ang iba ay hindi sigurado. Umalis si Blair kasama ang fiancé niyang si Brian para sa weekend, at na-stuck sila sa pila sa isang gas station habang naghihintay ng gasolina. Habang nandun, napansin niya si Gina na dumating. Pumasok si Gina sa maliit na convenience store ng gas station at napansin ang mga walang laman na shelves. Napansin din ni Gina ang isang babae na dumadaan kasama ang asawa niya na may malalang sugat sa liig. Dahil dito, kumuha siya ng shotgun mula sa hatchback niya at lumapit sa oil tanker at hiniling na ibigay ng driver ang susi. Si Leo Rogers, isang national security agent na nasa kotse malapit kasama ang anak niyang si Wendell, nakita ang nangyayari at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Sinubukan tumulong ni Blair sa pamamagitan ng pangakong hindi niya tatanggalin si Gina sa trabaho, pero hindi ito gumana. Bago pa lumala ang sitwasyon, narinig ng grupo ang isang babae na sumisigaw mula sa kotse. Tumingin ang lahat, at nakita na ang zombified niyang asawa ay itinapon siya sa lupa at kinakagat ang laman niya. Kinuha ni Rogers ang shotgun ni Gina at inutusan ang anak niya na sumakay sa truck. Sinabi niya sa driver na kukunin niya ang sasakyan. Nang tawagin siya ni Wendell at napalingon siya, sinubukan ng driver na agawin ang shotgun, dahilan para pumutok ito at tamaan ang tanker, na pumatay sa lahat sa isang malaking pagsabog. Nakita ni Blair ang sarili niya na nakatayo sa opisina ng insurance company. Bukod sa kaunting usok na lumalabas sa bibig niya, walang ibang palatandaan ng nangyaring trahedya sa ibang timeline. Nahirapan si Blair intindihin ang parang sobrang totoong hallucination, pero hindi nito pinigilan na maliitin niya si Gina. Nagbiro pa siya na baliw ang receptionist at may tinatagong shotgun sa ilalim ng mesa, pero wala siyang nakita. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, umalis si Blair para makipagkita kay Brian para sa biyahe sa Jackal Island. Sinubukan niyang ikwento ang hallucinations niya. Naging mas malinaw ang mga pangyayari nang dumating ulit ang parehong tanker truck sa gas station kung saan naghihintay sina Blair at Brian at dumating din si Gina sa tindahan. Sa pagkakataong ito, medyo iba ang nangyari. Hindi pumasok si Gina sa tindahan, pero nauwi pa rin sa paglabas niya ng baril at pag-utos sa driver na ibigay ang sasakyan. Nagmadali si Blair at nakiusap na huwag silang patayin tulad ng nangyari dati. Nang hindi ito gumana, lumapit siya kay Agent Rogers. Sa pagkakataong ito, napansin ni Blair na may malalang kagat siya sa pulso. Ilang segundo lang, ang babae sa kotse ay inatake ng zombified niyang asawa at nagsimulang sumigaw. Nakapag-react si Gina nang subukan ng trucker na kunin ang baril sa kanya sa pamamagitan ng pagsuntok sa singit nito. Sumakay siya sa kotse at umalis. Inutusan siya ni Agent Rogers na huminto, pero tumanggi siya, sinabing kapag nagpaputok siya ay sasabog silang lahat. Tumakbo si Blair papunta at humarang sa truck, dahilan para umiwas si Gina, na nagdulot ng banggaan at pagsabog. Nang bumalik ang realidad sa opisina ng insurance company, sumigaw si Gina at itinaas ni Blair ang kamay niya sa gulat. Ang ibang empleyado ay nanood na maihalo ng takot at pagtataka, iniisip kung nawalan na ba ng isip ang dalawang babae. Lumabas si Gina na parang lutang at sumunod si Blair. Mabilis nilang na-realize na inuulit nila ang parehong nakakatakot na pangyayari na mangyayari sa kanila mamaya. Habang sinusubukang intindihin ni Blair ang lahat, naalala ni Gina na pumunta siya sa gas station dahil gusto niya ng snack at sira ang vending machine sa opisina na ilang beses na niyang sinabi sa boss niya. Sinabi niya kay Blair na sa pagkakataong ito, hindi siya pupunta sa gas station at pabayaan siya. Sumakay si Blair sa kotse kasama si Brian papunta sa gas station nang makita nila si Gina na tinututukan ng baril ang tanker truck. Nang bumaba si Blair at kinausap siya, galit na ipinaliwanag ni Gina na na-flat ang gulong niya kaya wala siyang choice. Nang mapagtanto ni Blair na hindi niya mapipigilan si Gina, lumapit siya kay Agent Rogers at sinabi na mukhang malala ang kagat niya.
Pinilit niyang ipaliwanag nito kung ano talaga ang nangyayari at bakit nagmamadali siyang umalis sa Atlanta. Sinabi ni Rogers na mas malala ang sitwasyon, may balita na ang mga tao ay nagiging baliw at kinakagat ang isa't isa. Kinuha na rin ng military ang lungsod at 200 na lang ang bukas. Lumapit si Rogers kay Gina at hiniling na ibaba ang baril, pero muli siyang napalingon nang marinig ang sigaw ng babae na inaatake ng undead niyang asawa. Sa pagkakataong ito, tumakas ang truck driver at sumakay sa kotse niya. Paglingon ni Gina, nagpaputok si Rogers at napatay ang driver. Pero mas lumala pa dahil nakapasok na si Wendell sa loob ng truck. Habang gumagalaw ang truck, narinig ni Gina si Wendell na sumisigaw ng tulong. Binitawan niya ang baril at hinabol siya. Sinigaw ni Brian kay Blair na bumalik sa kotse, pero pumunta siya sa truck at nakatalon sa hood, habang sinusubukan ni Gina pakalmahin ang bata at hikayatin siyang umupo sa driver's seat. Nang tumanggi ang bata, binuksan niya ang pinto at siya ang umupo sa driver's seat. Makalipas ang ilang segundo, bumangon ang zombified na driver at kinagat si Gina sa liig, habang may nabangga ang sasakyan at sumabog. Nang bumalik ang realidad, nanginginig si Gina at hawak ang liig niya kung saan siya kinagat. Samantala, nagmumonologe si Blair at hindi siya makapaniwala na ang patay na truck driver ay nabuhay ulit, na ikinalito at ikinabahala ng mga katrabaho niya sa opisina. Pagkatapos, tumayo si Gina at sinimulan niyang sermonan si Blair. Ang mga taon ng sama ng loob ay sumabog sa isang matinding rant tungkol sa kung gaano siya kasama at makasariling tao. Lumala ang sitwasyon nang sabihin ni Gina kung gaano siya kaayaw ng buong opisina, na sana ay hindi nangyari kung sinubukan niyang kilalanin ang mga empleyado niya, imbes na puro sarili lang ang pinag-uusapan niya. Nauwi ito sa paghingi ni Gina na layuan siya ni Blair. Habang paalis na siya sa insurance office, sinabi ni Blair na si Gina ang talagang makasarili dahil hindi sana nangyari ang time loop kung nanatili siya sa mesa niya. Bago lumabas ng pinto, sinabi ni Gina na kung talagang may pakialam si Blair sa mga empleyado niya, sana ay binalaan niya sila tungkol sa nangyayari sa labas. Pagkatapos, inaresto si Gina sa gas station dahil tinawagan ni Blair ang pulis tungkol sa baril na walang rehistro. Nagsimula ang dalawang babae sa palitan ng insulto na mabilis na uwi sa away. Natigil ang away nila nang mabangga ang tanker truck sa isa pang kotse na nagdulot ng malaking pagsabog na pumatay sa lahat. Pagkatapos nito, ipinakita na paulit-ulit na namamatay sina Blair at Gina habang sinusubukan nilang makatakas sa nangyayari. Ang zombified na si Gina ay kinakain si Blair, ilang sandali bago ang isa pang pagsabog. Ang paulit-ulit na trauma na ito ang nagdulot para medyo magbago sina Blair at Gina, habang ang ibang empleyado sa insurance office ay nanonood na naguguluhan. Nag-share ang dalawang babae ng snacks mula sa vending machine, habang pinag-uusapan kung gaano kahirap ang pinagdaanan nila. Nang makaramdam ng sakit si Blair at pumunta sa banyo, sinundan siya ni Gina para aliwin siya. Pagkatapos, umupo sila sa pader at pinag-usapan kung ano ang mangyayari. Ipinaliwanag ni Blair na dahil sinasara na ng military ang lungsod, hindi makakaalis si Gina hanggat hindi niya alam kung aling mga daan ang bukas, at alam ito ni Blair dahil sa trabaho ni Agent Rogers sa mga nakaraang cycle. Bilang sagot, nakiusap si Gina kay Blair na hayaan siyang umalis ng payapa para makadaan siya sa downtown at makapunta sa pamilya niya. Pumayag si Blair. Sa susunod na makita si Gina, nagmamaneho na siya palayo sakay ng truck at nakangiti habang si Agent Rogers ay walang silbing pinipilit siyang huminto. Nang pumasok si Brian at tanungin kung nasaan siya, tinanong ni Blair kung bakit hindi siya tinulungan sa maraming beses na pagkamatay niya. Matapos sumagot si Brian na halatang nalilito, sinabi ni Blair na hindi sila bagay sa isa't isa at pinapunta siya sa Jackal Island nang wala siya. Pag-alis ni Brian, lumabas si Blair at hinayaan ang ilang zombies na lapitan siya. Kahit may pagbabago sa nangyari, bumalik pa rin ang dalawang babae sa parehong sandali sa insurance office. Matapos sabihan ang lahat na umuwi na, pumunta sina Blair at Gina sa likod na kwarto para pag-usapan ang nangyari. Inamin ni Gina na hindi man lang siya nakarating sa downtown. Bilang sagot, ipinaliwanag ni Blair kung paano siya namatay. Humingi rin siya ng tawad kay Gina dahil palagi siyang masama dito. Hindi masyadong mabait ang sagot ni Gina, pero inamin din niya na nakatulong si Blair para medyo magbago siya sa nangyari. Matapos ang awkward na pag-ayos nila, iminungkahi ni Blair na subukan nila ang isang bago para makawala sa paulit-ulit na cycle.
pumunta ang dalawang babae sa gas station at inatake ang mga truck driver. Nang atakihin ng zombie ang babae sa kotse, sinabi ni Blair kay Agent Rogers ang nangyayari, kaya nahuli nila ang driver at madaling nakuha ang susi. Gumana ng maayos ang plano, pero kapalit nito ay ang pagkamatay ni Wendell. Kahit na ang dami na nilang nakita, pareho pa rin silang magulo ang isip habang umaalis sila sa ng kotse. Sinabi ni Blair kay Gina kung paano makapunta sa pamilya niya na nakatulong para makapag-usap sila ulit. Sinabi ni Gina na naging sekretary siya kahit may degree siya sa marketing. Wala siyang koneksyon para makakuha ng trabaho at ang kawalan niya ng tiwala sa sarili at takot ang pumigil sa kanya na patunayan ang sarili niya. Sinabi ni Blair na hindi niya hiniwalayan si Brian dahil natatakot siyang mag-isa matapos mamatay ang ama niya sa cancer. Matapos ang police roadblock, inamin ng dalawang babae na natatakot pa rin sila sa mangyayari sa kanila. Habang papalapit sila sa overpass, ang tunog ng busina at sigawan ang nagpahinto sa kanila para tingnan ang nangyayari. Tumingin sila sa Interstate 85 at nakita ang napakaraming zombies na lumalabas mula sa Atlanta, gutom at papunta sa malaking grupo ng mga tao na natrap sa multilane na aksidente. Nagdesisyon silang tulungan ang mga tao. Matapos kumuha ni Gina ng hose at binuhusan ng gasolina ang kalsada, nagsindi si Blair ng sigarilyo at itinapon ito. Nang hindi ito gumana, kinumbinsi ni Gina si Blair na sindihan ang isa niyang paboritong neck accessory. Itinapon nila ito mula sa overpass at gumawa ng pader ng apoy na nagpabagal o nagpahinto sa mga zombie na humahabol sa mga taong tumatakbo mula sa mga kotse nila. Ilang segundo lang nila na-enjoy ang ginawa nila bago sumabog ang tanker truck at tinanggay sila sa hangin. Sa kabutihang palad, malayo sila kaya ang apoy ay bahagya lang sumunog sa kanila. Pagbangon mula sa lupa, tiningnan ni Gina ang relo niya at napagtanto na umabot sila sa oras na dapat silang mamatay. Tinanong ni Blair kung patay na ba sila. Sumang-ayon siya dahil gusto niyang makita ang ama niya. Sumagot si Gina na baka nahawaan siya ni Blair ng personality disorder niya na naging dahilan para gumawa sila ng shared delusion. Nauwi ito sa panibagong palitan ng birong insulto at sabay silang naglakad sa isang tahimik na highway. At dito nagtatapos ang part 2, like and comment kayo para sa part 3.